So sana tayong mga Pilipino, no, huwag tayong masyadong eager na ipaglaban yung mga gusto natin. Kasi totoo lang, kung wala naman ang ginawa sa yung tao, wala naman kayong karapatan kumitil ng buhay ng iba eh. Kasi para sa vision ko, naano ko eh, na bakit? Hello po mga ka-PTV, sa video na ito ay tatalakayin natin ang pagkagulat ng mundo sa sunod-sunod na trahedya na ikinasawi ng napakalaming buhay ayon sa mga visions ni Madam Rudy Baldwin. Pero kung ikaw hindi pa nakasubscribe sa aking channel, baka naman. May panibagong visyon ako nakikita na naaksidente sa Himpapawid. Ito ay mangyayari pa lamang, kaya mahalaga na manalangin tayo ng daimtim. Huwag natin katakutan ng ganitong pangitain upang tayo ay makapaghanda. At huwag tayong magpadala sa takot. Kung napanood din ninyo ang Prediction 2025, sinabi ko doon, hindi lang 5 o 6 ang nakikita ko na mga aksidente sa Himpapawid. Nung buwan ng December bago matapos ang taon, nagpost ako na may mga aksidente sa Himpapawid na kung saan nangyari na nga. Ngunit sa vision ko ito ay masusundan pa. May 4 pang sasakyang panghimpapawid sa bansang Asya ang mga aksidente. Hindi lang sa Pilipinas ito mangyayari, pati sa isang bansa sa Asya. May mga kulay ako nakikita. Malawak ang kulay puti. May halong red, green at yellow ang isang kulay ng eroplano. May nakikita akong red, yellow and white. May nakikita akong navy blue, red and white. White, red, yellow, and blue. May nakikita din akong yellow at may kaunting red ito, at navy blue. May nakikita akong isang bansang Asya na 2 sasakyang panghimpapawid ang mga aksidente. Ang isang airlines ay may white at kaunting red, at ang isa ay blue. May nakikita akong words na Ana. Lalo na sa bansang Turkey, may nakikita ako sa vision ko na mangyayari pa lamang na aksidente sa Himpapawid. Itong taon na 2025, mas marami pa ako nakikita na sasakyang panghimpapawid na mga aksidente na kung saan kahit Hollywood star hindi nakaligtas at nasawi sa sasakyang panghimpapawid. Lalo na sa ibang bansa, kahit mga sikat na personalidad ng mga bansang Asya ay napasama sa aksidente. Kahit bansang India at Belgium, nakikita ko ng mga aksidenteng himpapawid. Lahat ng ito ay hindi pananakot, ito ay babala at pangitain na naisiparating ng Diyos sa atin dahil mahal tayo o mahal niya tayo at hindi niya tayo pababayaan. Na kahit hindi man siya bumaba sa lupa o sa harapan natin para tayo ay balaan, gumawa siya ng paraan upang maipahatid sa atin ng babala. Dahil kung si Satanas ay ayaw niya ito ipaalam sa atin dahil gusto niya na wala tayong alam o babala para hindi tayo makapaghanda. Ang taong 2025 ay Biblical Year of Awakening. Ito ang taon na kung saan makikita natin kung ano ba ang Diyos, ano ba ang buhay, ano ba ang mundo, ano ba ang tama o mali. Ano ba ang nagawa ng sangkatauhan, kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Huwag isisi sa Diyos ang mga nangyayari sa buhay natin o sa paligid natin dahil tayong mga tao ang nagpagalaw sa buhay natin. Sa mga ganitong pangitain, walang imposible sa pagdarasal dahil sa Diyos walang imposible. Sa taong 2025, ito ang taon na kung saan makikita natin kung alin ang mas nananaig sa tao, ang kabutihan ba o ang kasamaan. Na animoy kusang hihinto ang mundo ng isang tao dahil sa pagpili ng mundong tatahakin. Lagi lamang tayong manalangin. Ito ay ang vision ni Madam sa Himpapawid. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.